Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Atin pong pagpatuloy yung series natin sa soteriology. Yung nakaraan ay tinapik natin ang pagkupkup o yung adoption. And kung susundan nyo yung pattern ng ating series, tayo po ay nasa part na kung saan pag-uusapan natin yung pagpapabanal o yung sanctification. Ano ang ibig sabihin nito? Ang Greek word na sanctification ay hagiazo. Hagiazo. Ang ibig sabihin is to sanctify, which means to set apart. To set apart or to make distinct from what is common. To make distinct from what is common or to make holy sa isang madaling salita. To make holy. Paglakad sa kabanalan at paghiwalay sa masama. Yun muna ang ating pag-usapan, no? Separation from evil o yung paghiwalay sa masama. Mga kapatid, Old Testament pa lang ay inutos na to na magpakabanal. No? Inutos na ng Panginoon. Sa 2 Chronicles chapter 29 verse 5, sabi po dito, kanyang sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyo ako, mga Levita. Magpakabanal kayo ngayon at pabanalin ninyo ang bahay ng Panginoon." Ang bahay ng Panginoon. Pabanalin ninyo ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. At ilabas ninyo ang dumi mula sa dakong banal. Then he said to them, "Listen to me, O Levites, consecrate yourselves now and consecrate the house of the Lord, the God of your fathers, and carry the uncleanliness out from the holy place." 2 Chronicles chapter 29 verse 15 to 18. Tinipon nila ang kanilang mga kapatid at nagpakabanal at pumasok ayon sa utos ng hari sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon upang linisin ang bahay ng Panginoon. Ang mga pari ay pumasok sa loob na bahagi ng bahay ng Panginoon upang linisin ito at kanilang inilabas ang lahat ng karumihan na kanilang natagpuan sa templo ng Panginoon tungo sa bulwagan ng buhay ng Panginoon. Bulwagan ng bahay ng Panginoon, at kinuha ito ng mga Levita at inilabas ito sa batis ng Cedron. Sila'y nagpasimulang magpakabanal sa unang araw ng unang buwan, at sa ikawalong araw ng buwan ay pumunta sila sa portiko ng Panginoon. Pagkatapos ay kanilang inilatag ang bahay ng Panginoon sa loob ng 8 araw. At sa ika-16 na araw ng unang buwan ay nakatapos sila. Pagkatapos ay pumunta sila kay Hezekias na hari at kanilang sinabi, "Nalinis na namin ang buong bahay ng Panginoon. Ang dambana ng handog na sinusunog at ang lahat ng kasangkapan nito at ang hapag para sa tinapay na handog, pati ang lahat ng kasangkapan nito." They assembled their brothers, consecrated themselves, and went into a cleanse the house of the Lord according to the commandment of the king by the word of the Lord. So the priest went into the inner part of the house of the Lord to cleanse it, and every unclean thing
which they found in the temple of the Lord, they brought out to the court of the house of the Lord. Then the Levites received it to carry out to the Kidron Valley. Now they began the consecration on the first day of the first month, and the 8th day of the month they entered the porch of the Lord. Then they consecrated the house of the Lord in 8 days, and finished on the 16th day of the first month. Then they went into King Hezekiah and said, "We have cleansed the whole house of the Lord, the altar of burnt offering with all of its utensils, and the table of showbread with all of its utensils." So makikita natin dito na inutusan sila ng Panginoon, at pagkatapos pinarform nila kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanila, na magpakabanal sila. Nilinis nila ang mga maruruming bagay sa templo, pati ang mga kagamitan dito. Sa Leviticus chapter 11 verse 44, "Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, kaya't pakabanalin ninyo ang inyong mga sarili at kayo'y maging banal, sapagkat ako ay banal. Huwag ninyong dungisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng anumang umuusad sa ibabaw ng lupa." Yan ay komandang Panginoon sa Israel mismo, and specifically sa Levites. No? Ang Levites lamang o yung mga Levita ang sumunod sa Panginoon. Kaya sila lang yung lisensyado nung panahon na to na maglingkod sa templo. Sa templo at mag-alay ng mga handog pang kasalanan. "For I am the Lord your God, consecrate yourselves therefore, and be holy, for I am holy, and you shall not make yourselves unclean with any of the swarming things that swarm on the earth." Sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, "Sa halip yamang banal sa inyong tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan sa pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal." Kinote ni Peter ito, no? And sabi sa English, "But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy." Take note, sinabi dyan, in all your behavior. No? So let us check ourselves right now in our behavior if we walk in holiness. In holiness. Ang kausap ni Pedro dito at originally na kanyang sinulatan ay ang mga Kristiyano na. Kristiyano na. Ito naman yung mga talata na kung saan ginamit ang separation, o yung makikita natin sa mga talata namang susunod natin babasahin, yung separation for God's use. Mga hiniwalay ng Diyos, ibinukod ng Diyos para sa kanyang kapakinabangan, para sa kapakinabangan ng Panginoon. Sa Numbers chapter 8 verse 17, "Sapagkat lahat ng mga panganay sa mga Israelita ay akin, maging tao o hayop, ng araw na aking lilipunin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, at aking tinalaga sila para sa akin." So nung yan ang inutos sa kanya nila ng Panginoon, ang mga Hudyo, yung mga first fruits nila, maging hayop o yung mismong tao, basta first fruits nila, ay ito ay para sa Panginoon. "For every firstborn born among the sons of Israel is mine, among men and among the animals, on the day that I struck down all the firstborn of the land of Egypt, I sanctified them for myself." Nakita natin din yung salitang sanctification. So, tinipon niya ang mga Levita ayon sa kanyang layunin. Sa dami ng talata na ating binasa, yun po ang makikita natin. Tinipon niya ang mga Levita ayon sa kanyang layunin.
Isa pa na dapat nating tandaan sa sanctification, that sanctification is both positional and progressive. Positional and progressive. Positional, ito ay past tense. Present status, standing before God. Posisyon mo ngayon sa harapan ng Diyos. Ikaw ay banal na. Ginawa ka na niyang banal. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 and 2. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Ang tinutukoy o binabanggit ni Pablo dito is not just the Corinthians people or yung mga iglesia sa Corinto na kanyang sinulatan. Pero ayon sa kanyang mga pananalita, sabi niya dito, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. To the church of God which is at Corinth, to those who have been sanctified in Christ Jesus, saints by the calling, with all who in every place call on the name of the Lord. Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Mga tinawag na banal, mga tinawag na Panginoon, mga tinawag sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 6 verse 12. 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nakakatulong. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako paaalipin sa anuman. All things are lawful for me, but not all things are profitable. All things are lawful for me, but I will not be mastered by anything. Inaaring ganap, pinapaging banal sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa Espiritu ng ating Diyos. Yun ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Hebrews chapter 10 verse 10 to 14. Sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang katawan o ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. At bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog, na kailan may hindi nagpapaalis ng mga kasalanan. Ngunit nang maghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos at buhat noon ay naghintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa, sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. By this will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Ang linaw, no? Every priest stands daily, ministering and offering, time after time, the same sacrifices which can never take away sins, but he having offered one sacrifice for sins of all time, sat down at the right hand of God, waiting from that time onward until his enemies be made a footstool for his feet. For by one offering he has perfected for all time those who are sanctified. Tayo yun, yung mga sanctified. Pero ang pinupunto ni Pablo rito, hindi nakapagpasakdal yung mga paulit-ulit na offers
na ginagawa ng Old Testament ng mga pari. Pero nung si Kristo daw dumating, sa isang beses lang na pag-aalay, pinabanal ang lahat. Pinabanal ang lahat. Pinabanal tayo once and for all by Jesus Christ our Lord. Yan ang ibig sabihin ng positional sanctification. That we positionally holy right now. We positionally holy right now. Ano naman yung progressive? Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa ongoing transformation or growth. Growth of holiness from the word progress. Yeah? Gumagalaw Perform. Yeah? Holiness. Patuloy na pagbabago at paglago patungo sa kabanalan. Sabi sa 1 Thessalonians 4 verse 3. 1 Thessalonians 4 verse 3, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong papakabanal, ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y umiiwas sa pakikiapid. For this is the will of God, your sanctification, that is that you abstain from sexual immorality, pagpigil sa sarili o pagkilos ng may kabanalan, at pag-iwas sa kasalanan. 2 Timothy chapter 2 verse 21, kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay maging tanging kagamitan. Itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay. Handa sa lahat ng mabuting gawa. Therefore, if anyone cleanse himself from these things, he will be a vessel for honor. Magiging kagamit-gamit daw. Sanctified, useful to the master. Kagamit-gamit sa master. Prepared for every good work. Prepared for every good work. Paglilinis ng sarili at handa sa mga mabubuting gawa. So kung sino man daw is yung nag-exercise ng holiness and yun nga ang kanyang pangunahing ginagawa sa buhay niya, ang kabanalan and being sensitive for those who or for those na mga ginagawa niya, ang nagiging production nito is nagiging useful siya dun sa master niya, which is nagiging useful tayo to the ministry and specifically useful to the Lord, which is yung kasing ginagawa nating kabanalan is ginagawa natin, pine-prepare natin ang ating sarili upang maging kagamit-gamit. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, huwag dayain ng sino man ang kanyang sarili, kung ang sino man sa inyo ay nag-aakalang siya ay marunong, sa kapanahunang ito ay magpakahangal siya upang siya ay maging marunong. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. So tayo walang talukbong ang mga mukha. Makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu na mula sa Diyos. Tandaan natin na sa laman na to, andito palagi ang posibilidad na magkasala. Ibig sabihin, we need to exercise o dapat tayo ay mamuhay sa banal o lumakad ng may kabanalan. At ang kabanalan means to separate. Ibig sabihin, you need to walk na hiwalay sa masama at sa kultura ng mundong ito. 1 Corinthians chapter 6 verse 20, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Yun ang reason kung bakit kayo lalakad sa kabanalan. Kayo'y binili sa isang halaga.
Kaya't luwalatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Yun ang purpose. Makita natin dyan yung purpose and reason. For you have been brought with a price. Therefore glorify God in your body. So binili tayo sa isang halaga. He paid the debt. He did not owe. So, we are commanded to sanctify. Inutusan tayo ng atin, inutos sa atin na magpakabanal. So, pananagutan o accountable tayo dito. Di ba? 2 Corinthians chapter 7 verse 1, mga minamahal, yamang taglay natin ng mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Therefore, having this promise, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. We are commanded to be sanctified. Therefore, linisin natin ang ating sarili. Accountable tayo dito. 1 Peter chapter 1 verse 15, sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kita nyo? Sa lahat daw ng paraan ng pamumuhay, sabi ni Pedro. But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior. Banal ang tumawag sa atin. Kaya't maging banal tayo. At huwag niyong kakalimutan na accountable tayo dito. At isa pang dapat nating tandaan, that we will never completely sanctified in this life. We will never completely sanctified in this life. Hindi tayo magiging banal sa kabuuan ng buhay na ito. Pero positionally, holy na tayo. Kasi nasa laman tayo kaya hindi natin magawa perfectly ang kabanalan. Hindi tayo magiging banal. Completely, no, sa buhay na to. Philippians chapter 3 verse 10 to 12. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanya sa kanyang mga kahirapan, at ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan, upang aking mapakita sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay, o upang aking makamit sa anumang paraan. Sabi ni Pablo rito, ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi magpapatuloy ako upang yun ay aking maabot, kung paanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Ang ganda ng motivation na gustong ipa-imply sa atin ni Paul dito. Sabi sa English, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, in order that I may attain to resurrection from the dead. Not that I have already obtained it or have already become perfect, but press on. May action. Press on, so that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. Hindi sa ako'y na ito'y nakamtan ko na or nakamit na o sa ako'y sakdal na, kundi upang magpatuloy, upang yun ay aking maabot, para daw maabot niya yung inabot din ni Kristo, yung na kung paanong inabot din ni Kristo, sabi niyang ganun. So, malinaw
Abutin natin ang Panginoong Hesus tulad ng pag-abot niya sa atin. Yun ang gustong sabihin ni Paul. Even though hindi natin kayang maging banal sa katawang ito, pero merong press on. Merong sigasig na yun yung aabutin mo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos sa kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Now, may the God of peace Himself sanctify you entirely, and may your spirit and soul and body be preserved complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Humihingi tayo, sabi dito, humingi tayo sa Diyos o dumalangin, napakabanalin tayo. Kasi hindi pa tayo completely sanctified sa buhay na to. Ibig ko sabihin, sanctification is a synergistic process where God and man cooperate. A synergistic process when God and man cooperates. Ibig sabihin, merong role ang Diyos at merong role ang tao sa sanctification. Yun ang ibig kong sabihin. At makikita po natin yan o mababasa po natin sa Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, o isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. So, Diyos ang tumawag sa atin, sa ating kaligtasan. Diyos ang gumagawa sa ating kaligtasan, ibig kong sabihin, paggawa at pagnanais, Diyos mismo. At isa pang dapat nating tandaan, that we will always fight against the flesh until we die. Tayo ay palaging makikipaglaban sa laman nating ito hanggang sa tayo ay mamatay. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 19, ngayon nga ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan. Now, that deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality. Hayag ang mga gawa ng laman, mga kapatid. Sa Romans chapter 6 verse 12, kaya huwag ninyong paghariin ang kasalanan at sa inyong katawan na may kamatayan, upang masunod ang mga pagnanasa nito. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its lusts. Pagsunod o para masunod ang pagnanasa ng Espiritu, huwag paghariin ang kasalanan sa iyong katawan. Yun ang sinasabi ng 2 talata na yan. Sumunod po mga kapatid sa topic na pagpapabanal. We need to know that we are no longer slave to sin. We have been set free. Sin is no longer a necessity for Christian. Hindi na tayo kailanman alipin ng kasalanan. Napalaya na nga tayo ng Panginoong Hesus dun. Tayo ay pinalalaya na ng Diyos sa kasalanan. Galatians chapter 5 verse 23. Kaamuan
pagpipigil sa sarili, laban sa mga ito ay walang kautusan. Ito yung dapat na makita sa performance natin bilang isang Kristiyano sa mundong ito. Yung kaamuan at pagpipigil sa sarili. Dahil sa mga ito, wala daw kautusan. Romans chapter 6 verse 6 to 7, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako na sa krus. Upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa. Nakita niyo yun? Wala ng bisa. At upang tayo'y hindi na mapaalipin pa sa kasalanan, sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Knowing this, that our old self was crucified with Him in order that our bodies of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin, for He who has died is freed from sin. So tayo ay pinalaya na sa kasalanan. Kasama ng ipinako sa krus ang ating mga kasalanan. Kaya naman, hindi na dapat tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. However, tulad ng mga sinabi ko sa mga nauna nating napag-aralan, nandito yung kasalanan nakatira sa atin. And if you make provision for it, that is a sin. Hindi mo na kasalanan ngayon na meron kang kasalanan sa katawan mo. But if you make provision for it, yun ang kasalanan. Yun ang kasalanan. Kaya anong sabi ni Pablo dun sa mga kasunod sa Romans chapter 8 verse 13, no? Mortify the flesh and dedicate yourself o dedicate your life to God. Patayin daw o sawatahin na natin yung kasalanan at ihandog ang ating sarili sa Diyos. Verse 13, sapagkat kung namuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Sapagkat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. For if you are living according to the flesh, you must die. But if you, by the Spirit, you are putting to death the deeds of the body, you will live. So kung tayo ay nabubuhay sa laman, namamatay tayo. Ngunit kung sa Espiritu ay nabubuhay tayo at pinapatay natin yung laman. Patayin natin ang laman. Ayon sa Espiritu. Isa pa po mga kapatid, ang tamang doktrina o yung the right doctrine leads to the right practice. Leads to the right practice. Ang tamang doktrina nagbubunsod sa atin ng tamang pamumuhay. Kaya napakahalaga nitong pinag-aaralan natin. Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kalooban o kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living and a holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Ialay natin ang ating mga sarili na handog na buhay, gumagalaw, nakaaya-aya sa Diyos, nakaaya-aya sa Diyos. Our motive to sanctification is love at hindi ang kautusan. O ang ating motibo hindi kautusan kundi pag-ibig o pag-iibigan. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 19, tayo'y umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. We loved. O tayo'y umiibig, no? We love because He first loved us. Diyos ang unang umibig sa atin Ang banal na spirito ng Diyos ang nagpapabanal sa atin at hindi ang kautusan. Our power for sanctification is the Holy Spirit and not the law. Galatians chapter 3 verse 1 to 3. Hangal ng mga taga-Galacia
Sino ang gumayuma sa inyo? Sa harapan ng inyong mga mata ay hayagang ipinakita si Jesucristo na ipinako sa krus. Ang tanging bagay na nais kong matutuhan mula sa inyo ay ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Napakahangal ba ninyo? Nagpasimula kayo sa Espiritu, ngayon ba'y magtatapos kayo sa laman? Yan ang sabi ni Pablo dito. You foolish Galatians, who has bewitched you? Before your eyes, Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. This is the only thing I want to find out from you. Did you receive the spirit of work of the law? Or do you receive the Spirit by the works of the law or by hearing with faith? Are you so foolish? Having begun by Spirit, are you now being perfected by the flesh? Ito ang halimbawa ng mga hangal na mga taga-Galacia. Ang linaw naman ng mensahe, sabi ni Pablo sa kanila. So, tinanong nila, ito lang gusto ko malaman sa inyo. Paano nyo ba tinanggap yung gospel? Galatians chapter 5 verse 18. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. But if you led by the Spirit, you are not under the law. Kung tayo'y pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, wala tayo sa laman. Yun ang ibig kong sabihin. Wala tayo sa laman. Galatians chapter 5 verse 22 to 25, alam ko familiar sa atin to. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan at ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman, nakasama ng masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Ang mga words na to must be patnubay sa ating paglakad na palagi dapat mag-remind sa atin. And check ourselves while we are walking. Gentleness, self-control, against such things there is no law. Now, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its possessions, passions, and desires. If we lived by the Spirit, let us also walk by the Spirit, sabi ni Paul. So, dapat nating lakaran o lumakad sa bunga ng Espiritu. Yan yung fruit of the Spirit which is fruit. Sabi ko nga, the evidence of the true believer ay makitaan ng bunga. Ibig sabihin, lalabas sa kanyang bibig, lalabas sa kanyang pamumuhay ang mga bunga ng Espiritu. Kung siya'y tunay na mananampalataya o sinasabi na nabuhay sa Espiritu. Bilang panghuli, ang 1 Corinthians chapter 3 na kung saan binanggit yung tungkol sa carnality o sa makalaman. Tandaan lang po natin na tayo ay nakikipaglaban sa laman. Pero tayo ay we demand to us to walk with God dedicated sa Diyos. Yun ang gusto niya Kaya nga tayo ginawang anak Diba? Mga kapatid, hanggang dito lang po muna ang atin pong pag-aaralan. Susunod po ay pag-aralan natin ang eternal security o yung perseverance of the saints o yung kasiguraduhan ng kaligtasan. Marami pong salamat at
muli ay maaari nyo po itong ma-download. Just approach me to Facebook so that I can give you the download link, and I will make sure to produce a video copy para ma-upload sa YouTube. At least madali nyo pong mabalikan. And I will also attach the files there, yung transcript din ito. Marami pong salamat.